People have been asking me why I went back to supporting the PBBM administration, despite the fact that I was previously a staunch Duterte supporter. At ang lagi kong sinasabi, Sara Duterte is not worth it. Kasama na dyan ang kanyang mga followers at ang kanyang mga tagapagtanggol sa social media na wala nang ginawa kundi magkalat ng chismis. Ito ang example. And sa mga naririnig nyo nung sinabi nyo meron kapalit yung pag-vote to impeach, magkano yung inaalok? Based on what we've heard, 150 million per signature of the congressman. Kita nyo na? Kung hindi man from what we've heard, or sabi ng puting ahas, or ng pink na elephant, or nung kung ano-ano pang makukulay na hayop ang kanilang source ng chismis, ay wala talaga silang napapakita at napoproduce na ebidensya sa kanilang mga pinagsasabi laban sa ating gobyerno. Naiintindihan ko na mas madaling paniwalaan ang chismis kaysa sa mga balita. Dahil kung may pakpak ang balita, ang chismis naman marunong mag-teleport. Karamihan sa ating mga Pinoy, madali talagang maniwala sa chismis. Kagaya na nga lang ng sinabi ng vlogger na yon, Based on what we've heard, na may 150 million pesos na pabuya para sa mga congressman na pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Teka, balikan nga muna natin ang sinabi niya. based on what we've heard, 150 million daw. 50 million galing sa AKAP, 50 million galing sa AIX, at ang 50 million naman galing sa DPWH. Kung may 250 na congressman who signed the impeachment against the Vice President, that will total to around 32.2 billion pesos. Naku! Napasa na yung budget. Paano yan? Saan nila kukunin yung pondo kung totoo man ang sinasabi ni Tio Moreno? based on what we've heard, Ilang beses na nating napagdiskusyonan to. Alam naman ng bawat Pilipino ngayon, lalo na ng mga benepisyaryo ng AKAP, ng TUPAD, at ng iba pang financial aid programs ng government na ito ay kinukuha sa DSWD at hindi mula sa mga congressman. As a matter of fact, dati sinabi na ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD na bawal na may politikong mag-distribute or sumama sa distribution ng mga financial aids na ito. Paano naman kukunin ng mga congressman ang 50 million na AKAP mula sa DSWD or yung 50 million na AIX mula ulit sa DSWD at sila yung magpapamudmod? Ano ba ang DSWD? Parang bangko nila na may ATM card sila na pwede lang silang mag-withdraw? 'Di ba? Kung matalinong Pilipino ka, alam mo agad na chismis lamang ito. Naipasa na po ang 2025 General Appropriations Act. Wala na pong pwedeng magbago doon. Hindi na po pwedeng i-realign ang mga funds at ilipat sa mga iba't ibang distrito. Kaya alam na alam agad natin na from what we've heard, tama nga siya, based on what we've heard, from what we've heard, kung tatagalugin pa natin, ayon sa chismis. Alam naman natin na eksperto na talaga sa pagpapakalat ng chismis ang Duterte camp. We've seen this in 2016 when they started weaponizing social media. Naging malaking issue nga ito dahil yun na yung proliferation of fake news. Doon na po nagsimula. And because of that, it catapulted a mayor from Davao City to the presidency. Naipanalo nila ang eleksyon dahil sa galing at sa expertise nila sa paggamit ng social media. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit marami pa ring nauuto ang mga Duterte. Kung fake news lang din naman ang pag-uusapan natin, alam naman natin na ang mga Duterte ang walang solid evidence at hindi nakabase sa facts ang mga pinapakalat nilang mga balita. Whereas tayo, kompleto sa dokumento, kompleto sa record, sa resibo, kaya nga na-push natin ang mga impeachment complaints na nakasaad sa articles of impeachment kay VP Sara Duterte. At yun nga, ang kanilang amo mismo, nag-deny pa. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Not say that. Hindi niya daw sinabi na ipapapatay niya si PBBM First Lady at House Speaker Romualdez. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta,
at si Martin Romualdez. No joke sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Nagbilin na ako, ma'am. Wala daw siyang kinausap na assassin, sabi niya sa nakaraang press con. Pero alam naman natin na ito ay isa na namang halimbawa ng fake news. Sabi nga sa kanta, follow the leader, leader, leader. Follow the leader, leader, leader. Kaya nasa inyong kamay na, mga kababayan ko, ang pagdidesisyon kung sino ang inyong paniniwalaan ngayon. Dahil habang ito'y tumatagal, mas lalong nasisira ang magandang kinabukasan ng ating bayan. Kaya gusto nyo pa bang suportahan ko si Sara Duterte? Huwag na lang po. Pass po.